Nakakagulat na balita mula sa hanay ng pamahalaan. Umani ng matinding batikos mula sa publiko si Senadora Imee Marcos matapos umanong pagtatakpan ang issue ng pagkakakulong ni Liza Marcos sa ibang bansa. Ayon sa mga ulat, pinipilit umanong itago ng senadora ang lahat ng detalye hinggil sa kaso dahil umusbong ang mga tanong mula sa taong bayan kung bakit kailangan itong gawing sikreto. Batay sa mga impormasyong nakalap, nahaharap si Liza Marcos sa mabigat na kaso kaugnay ng illegal na droga at kasalukuyang nakakulong sa Los Angeles. Gayunpaman, imbes na kumpirmahin o ipaliwanag ang sitwasyon, pinili umano ni Senadora Imee na umiwas sa mga tanong ng media at publiko. Dahil dito, umigting ang hinala ng masa na may mas malalim pang dahilan sa likod ng tahimik na pagtrato sa issue, lalo't nakataya rito ang pangalan ng pamilyang Marcos. Sa kabila ng lumalakas na panawagan para sa malinaw na paliwanag, nananatiling tikom ang bibig ng kampo ni Senadora Imee. Patuloy namang binabantayan ng publiko at ng mga watchdog group ang mga galaw ng pamahalaan na hinihiling ang buong katotohanan sa likod ng pagkakakulong ni Liza Marcos. Kung magpapatuloy ang pananahimik, posibleng mas lumaki pa ang issue at mauwi sa mas malawak na political fallout. Itong si Paulo Tantoco, marami pa rin nung katanungan na hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan ngayong mga panahon na to. Totoo nga bang na-detain sa Estados Unidos itong si Kokak? Di ba? Ano ba ang pananagutan nung mga kumaladkad sa kanya na kumaladkad dito kay Paulo Tantoco diyan sa Estados Unidos, diyan sa pagkakagurgur niya na yan, diyan sa kanyang accidental overdose kung tawagin. Ito na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Ma'am Alona Villamin. Ma'am Alona Villamin, mega love shoutout. Kahit si Ma'am Alona ano yan sikat yan Kumbaga, pinapalaw natin yan. Malupit bumalagbag yan. Pagka usaping Marcos, talaga namang bumuboldyak ng malupitan yan. Di ba? Kaya nagtataka ho tayo mga kababayan. Bakit kaya hindi napatawag sa ano yan? Sa Tricom, di ba? Dapat ipatawag din niya siya. De, joke lang mama. Ikaw talagang ano lang siya, yung kakagising live kagad. Yan ang gusto ko. At dito rin ho pala sa video na to, pag-uusapan ho natin itong si Joel Chua. Ito yung naging live ng House of Representatives kanina umaga. Umpisahan muna natin dito kay Ma'am Alona Villamin. Game! Hello, shout out! Okay. Hello, shout out sa ating mga kadidiyas all over the world. Hindi ako masyadong nagla-live dito sa Hindi ako masyadong nagla-live dito sa Facebook dahil usually, most of the time, nasa YouTube or TikTok ako. Anyway, so hindi lang ako makatulog ng bongga because of lumabas ng finally lumabas na publicly yung report ng Amerika regarding dito sa nangyari kay Paulo Tantoco. Question here is, sino ba? Okay? Sino ba ang dapat managot sa nangyari sa kanya? Okay? Paano ba mabibigyan ng hustisya itong nangyari kay Paulo Tantoco na by the way, huwag nating kakalimutan. Si Paulo Tantoco ay anak ng may-ari ng Rustans. Meaning to say, may sinabi rin ang pamilya ng mga Tantoco. Diba? Sino kaya sino kayang mananagot sa nangyari diyan? Nakakalungkot lang. Remember nung inuwi yung mga labi ni Paulo Tantoco, nung nagkaroon siya ng wake sa Pilipinas, wala tayong nakitang, I do not know, correct if I am wrong, pero wala tayong nabalitaan na nagpunta kahit sino sa member of the family ng mga Marcos. Which is alam naman natin lahat na kung sino mang nakakaalam ng tunay na nangyari kay Paulo Tantoco, dapat kayo yun. At least, well, maybe partly because of the fear na naging cause of death nga ni Paulo is paggamit ng kokina. Yung kahit publicly, hindi pa natin talaga ganun kaalam because wala pa namang nilalabas na report ng Amerika regarding dito, no? Pero alam naman nila sa isa't isa kung ano naging dahilan ng pagkakawala,
okay, ng pagkakategi nitong si Paulo Tantoco. Maybe partly, meron na ring fear na kung pupunta ang any member of the Marcoses, syempre baka magkapahiyaan lang because alam naman na drogation ang pinagmulan ng naging problemang ito. Grabe. Sino kaya mananagot dyan? Ito, asan na ba yan? Hala, nawala si Nako, teka lang, Mama, ano pangalan nito? Ma'am Alona, teka lang ha. Matindi ito eh. Ika nga eh, nagsalita na ho itong si Manggagamit ha, kaugnay dito sa issue na to. Yan ang sinasabi namin, Sen Aimee. Dapat talaga, pagka kailangan mo na magsalita ka na. Di ba? Wala ka na maraming chebure-che, ika nga. Pagka merong lumabas na malaking issue, kasi kapatid mo presidente, nagbibingi-bingihan, nagtatanga-tangahan, di ba? Yung kapatid mo dito sa issue na to. Ayun na nga mga kababayan, naglabas na ho ng statement itong si Senator Amy Marcos kaugnay dito sa trahedya, dito sa skandalong kinasasangkutan di umano ng kanyang hipag na si Liza Araneta Marcos. Ito ho ang official statement nitong si Senator Amy Marcos. Yan. Palakpakan muna natin bago natin umpisa ang pag-usapan. Yung statement na yan ni Mangga. Di ba? Ito. Matindi ho ito. In recent days, reported have circulated online in various public forma that the untimely death of Mr. Paulo Tantoco on March 8, 2025 in Los Angeles was caused by Coca-Cola effect. Some report further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the First Lady Liza Araneta Marcos, who was in Los Angeles at that time to promote the Manila International Film Festival. More troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge, naku, yari ka dito, Liza Araneta Marcos, of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incidents. Nako, yari ka dyan, Risa. Yan na nga. Kung last week, puro Risa tayo, this week, puro Lisa tayo. Magpinsan yan dalawa na yan eh. Di ba? Ano yan eh, yung dalawang, na yan, si Risa at si Lisa, magkarugtong ang pusod ng dalawa na yan, mga kababayan. O, tuloy natin. Given the gravity of the allegation and the matters, undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or the Philippine government official. Naku, yari tayo dyan. Senator Chi, Senator Jinggoy, magsalita na kayo ha. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts at the relevant time, as may be reflected in the official records, such as medical examiner's report, to dispel further speculation. Yan, mga ganyan dapat mga tirada natin. Dapat dagdagan mo. Magsasagawa, mahirap English ini. At kasunod nitong pangyayari na to, magsasagawa kami ng investigasyon sa Senado. Nako, saya-saya ng pamilya nitong si Tantoco dyan sa ano na yan, kung sakaling magkaroon ng hearing, kasi malalaman nila kung sino yung mga kasama niyang nagsubsub sa kanya sa polburon. Accidental daw eh. O yan. Pagka ganyan ang mga tirada mo, Senator Amy, kailangan kang palakpakan. Para sa mga nagmamahal kay Amy dyan, pinapalakpakan ko yung mahal nyo. Pagka tumira ng ganyan, pagka yan ka nga makakatulong sa ating pinaglalaban, pwede na yan. Pero hindi pa rin natin siya iboboto kahit na anong pwesto. Trabaho niya yan bilang senador at kapatid ng mga inaakusahan, sister-in-law nga kung tawagin, yung kapatid niya yan.
Inaakusahan na involved dyan sa pagkakagurgur na yan nitong si Paulo Tantoco. Okay? O, tanggalin na ho natin to niyan. O, rekta na ho tayo dito kay Ma'am Alona. Nawala si Ma'am Alona Lisa Arrancada. Marcos. May papakita ko sa inyo ha. O, Kung gaano kakapalang mga muka. Okay? Saan ba yan? Show to mate. Kung gaano kakapalang mga muka. nako, gaano nga ba Na kakapal? mawalang hiyang ito. Nako po. Nako po. Asa ba? Napanood niyo ba si ano? Napanood niyo? Ito panoorin niyo ito saglit ha. Nakakaloka. Hmm. Ayun, ang lola mo. Ayun, Relax oh. na relax. Palong-palo. Oh my God. Oh my God. Oo. Lakas ah. Oh my God. Sarap. Sarap ng dati ngayon. Feeling niya lumilip. Oh, heavy. Heavy, Paulo. Hindi lang yan, siyempre, akala mo naman, madam, ikaw lang merong ganyan. Ito ako, gusto mo ba gulatan, o? Ito tayo gulatan, o? O, dito tayo kay Charis. Charis, o. Paano magulat si Charis? Paano magulat? O, paano magulat si Charis? Paano magulat? Oh, heavy, pare, heavy. Hindi ba? Like mother, like son. Ganyan lang yan eh. O. Tuloy mo, madam. Ay, si Garcia, oh. Ano ako na? Diba? Yeah, you know what? You know what? Kasi, ano kasi to, no? Although alam naman natin na mayaman sila. Okay? Alam naman natin yun. Kaya lang, parte ka ng gobyerno ngayon. Asawa mo nga presidente. Diba? At least maging sensitive naman sana kayo, lalo ikaw, asawa ka ng Pangulo. At least maging sensitive ka. Alam naman natin kung gaano kataas ang bilang ng kahirapan at kagutuman sa bansa. Diba? Although hindi ko naman sinasabi na magpakagutom ka din. But at least, diba, maging sensitive ka. Hindi ko alam kasi sorry, kasi di ba, nung nakarang administrasyon, hindi naman natin nakitaan ang pamilya Duterte na ganyan sila ka-cool o ganyan sila kabongga or ay di ba, yung mga pa-concert na yan, hindi naman natin nakitaan ng mga Duterte ng ganyang bagay nung panahon nila. Even nung panahon ni Pinoy, parang wala naman akong makita masyadong ganyan nung panahon niya. Itong administrasyon na ito, sobra, well, mga elitista, syempre, kaya lang alam mo yun, kung hindi mo kayang maging simple, well, at least hindi nyo na sana binabahagi sa public yung mga ganyang kabonggahan na pinagagagawa mo. You know what I mean? Correct. Tapos ngayon, ito na. Yan yung na. nangyari kay Paulo Tantoco, balik lang tayo doon, ano? Sino ang mananagot balik tayo, dyan? ma'am. Sino ba ang kasama ni Liza Marcos, okay, sa Amerika? Akala siguro nitong si Anticlet porket hindi sila nag-press con total media blackout din tayo sa PH date. No. Hindi mangyayari yan, madam. Not in my watch. Amerika nung nangyari yan. Lahat ba sila merong pananagutan? Pare-pareho ba sila ng pantay na pananagutan dyan? Or dahil si Liza ay asawa ng Pangulo, baka mas mataas siya? I do not know. But palagi ko hindi naman ganun, no? Tinanong ko lang, kinakataka ko lang, ano, paano sila nagkaroon ng drogation? Saan galing yung kukina nila? Yung kasi, yun talagang kinakataka ko eh. Saan galing yung kukina nila? May nagsusupply ba ka sa kanila sa US? Or bit-bit ba nila yan? Papunta pa lang doon? Diba? Kasi, kung naalala nyo, yung report na nilabas nung una, okay, ni Dean Chase ba yun? Yung nasa Amerika na nag-expose ng bagay na yan. According do sa report na inilabas ng ano din, sa lesson, according doon, is, nung inimbestigahan yung kwarto, actually 7 hours 7 hours ng unalive. Itong si Tantoco, nung Grabe. tumawag sila sa
Naku, matigas na. Matigas na ho. Matigas na ang mga buto-buto. Kung 7 hours ng nagurgor yang si Tantoco, noong tumawag sila ng otoridad o nung medic, ika nga, wala na ho. Talagang di na maano yan. Ika nga, ano na siya malayo na yung ano niya, hindi na mahihila yan, hindi na marirevive yan, di ba? Mga walang puso talaga. Dapat kung tipong di ba nga heart, ano yan, na sabi ni doktor, yung epekto ng Coca-Cola na yan, yung puso mo, magkakaroon ka ng abnormal, na heartbeat. Kumbaga yung rhythm niyan, kasi may rhythm yan yung kung gaano kabilis yan, yung, di ba, maguguluhin yan ng Coca-Cola. Hanggang magkakaroon ka na ng hindi na balance yung tibok ng puso mo. Bibili siya, parang parang tambol. Tapos biglang babagal. Yun na, mayayari ka na doon. Pagka bumili siya na, puputok na yung mga utak mo sa mga ugat mo sa utak, puputok na yung mga utak mo sa utak. Yung mga ugat mo sa katawan, puputok siyempre. Hindi nila kaya yung pressure kumbaga na-i-stress yan pagka pumutok na yan, wala na, yari ka dyan. Pagka naputokan ka ng ugat sa utak. Reception para humingi ng tulong. Para nga makuha na si Tantoco doon. Dahil nga syempre, matigas na, di ba? Dahil nga unalive na So, nung inimbestigahan yung kwarto, sandamakmak na puting substance daw ang nakita according sa mga US police officer. Pagkatapos, merong different kinds of mamahaling alak. And ang naloka ko, at saka may mga plastic may mga sachet na plastic daw. Crystalline Moreno, hello to you, thank you so much. Pero daw mga crystalline, meron daw mga plastic na maliliit, mga sachet. And ang naloka ko, merong rolled bill. Alam mo yung binilot na perang papel, dalay, ganun. Kasi naalala ko, yung anak ni Ninyong Mulak, di ba yung anak ni Ninyong Mulak, nagkaroon siya ng issue ng ganyan na di umano'y, pinag-take daw siya ng drogation nung dalawang bading na di umano'y ng nag-sexual harassment sa kanya. Okay? Hindi ko alam kung alam yung issue na yun. Sinabi rin ng anak ni Ninyong Mulak na yung 500 bill daw, binilot daw, tapos ginamit pang singgot nga. Kaya nung sinabi doon sa police report sa Amerika, na doon sa kwarto, kung saan nandun sila Liza Marcos, meron ding nakita na binilot na pera. Diba? And now, ewan ko, kagabi ba lumabas? Yung final report, okay, ng Amerika dito sa cause of death. Kasi yung una, allegedly, cause of death is overdose daw ng drogation. Allegedly. But now, ito na, kumpirmado na. Kinumpirma na, inilabas na ang balita na, alright, ito cause of death, cocaine effects. Okay, cocaine effects. Ayan Medical Examiner County of Los Angeles. Ito makikita nyo ito. Available na naman to sa public. Available na to kaya makikita nyo na ito. Tama yan. Parang di ko makita LS sa YT mo. Hindi nga ako Hello Richard Pangan, thank you so much. Hindi nga ako makapag-live sa YouTube kaya nandito ako sa Facebook, my God. Kaya nga sa YouTube, puro lang pagtatang nilalagay ko. Mga video, hindi ako makapag-live doon. I do not. Huwag kang mag-alala, madam. Ito, nahihirapan kayo. Tutulungan kita, siyempre. Ganyan kita kamahal. Ma'am Alona, baka naman. Hindi, joke lang. Joke lang baka kalanto si Ma'am Alona. Joke lang yun. Kayo naman. So, why? Hindi na kayo mabiro. Anyway, ito, di ba? Ayan, Alright, asan ba yan? Cause of death. Chotomata. Case number 202504377. Okay. Open, case status open, body status released, sex male or rate Asian, place of death, hotel, manner accident investigator, dito ka ng tuka, okay. Cause of death, ito, cause of death, ayan. Kita nyo? Cause of death, ang dumi ng kuko ko, my God. Ito, ayan, cause of death. Cocaine effect. Alam mo yun? So, yun talaga yung naging dahilan ng pagkategi nitong taong ito. So, question here is, again, sino ang mananagot? Kasi kung ang crime ay naganap sa Amerika,
So yung yung trial of course, at saka kung mapaparusahan man sila, sa Amerika na din yan. Sa Amerika na rin sila ikukulong. Mamay Kadyo, hello to you. Thank you so much. Sabi ni Cristalyn Moreno, major stream, ilabas nyo na. Yan, wag kayong bulag, bingi-bingihan. Well, that is maybe one of the saddest part ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Dati, tatatandaan nyo, dati ang mainstream media, galit sa mga Marcos yan. Sila nga yung naging sobrang dahilan o malaking naging way para maisakatuparan ng liberal yung ginawa nilang propaganda laban sa mga Marcos during Ngagba's Father's Time. Remember? Tapos ngayon, di ba? Bati-bati na ulit. Kasunduan. Sabi ni Miss Crisel, dagdagan nyo pa yung buto ng bulalo sa taas. Damihan nyo yung mga buto-buto dyan. Ako gusto ko madaming buto. Di ba? Maglagay kayo dyan, tonelada. Pero kahit nalagay nyo dyan, truck. Hindi nyo pa rin mapagtatakpan itong issue na to. Kasama sa entourage ni Lisa Cocac, yan si Paulo Tantoco. At di umano, nako. Dapat talaga magpaliwanag ang Malacanang. Baka kung ano pa masabi ko mayari ako dito. Hintayin na lang natin itong si Auntie Claire. Pero bukas, wag ko kayo mag-alala mga kababayan. Kung sakali bang hindi mag-press con ulit bukas si Auntie Claire, alam nyo na ibig sabihin yan. Ika nga. Mapunta na po tayo dito kay Joel Chua. Itong itong si Totoy Bibo, ano na yan, nasusunod na. Walang kwenta yan. Di ba? Walang kwenta yan. Dito lang tayo. Ilagay ko lang dito ang pagmumukha nitong si Charis. Teka lang. Charis. Lakas ng tama ni Charis, oh. Oo, sige. Ayaw niya lakas ng tama. Lakas ng mali mo. Lakas ng mali. Ang lakas ng mali mo, Brad. Mali yan. Huwag kang titigil ng masama. Ang lakas ng mali mo. Oh, eto na. Kay Kay Joel Chua. Let's begin with Rosalie Lucas from UNTV. Good morning po, Kongs. Tanong lang po namin kung meron po ba kayong worry dun po sa directive ng Supreme Court given that one of the incoming House prosecutors, si Representative Leila De Lima, nagpahayag ng concern over the directive of the SC? No. Well, unang-una, ako po ay Naku, nawala. Teka lang ho, Loy. maliwanag naman po yung hinihingi ng Supreme Court. Ito po ay parte ng pagresolba sa issue po na ibinato po sa kanila. At ito po mga hinihingi naman po ay maiko-comply naman po namin sa House. Hindi lamang po ang House, pati po ang Senado ay hinihingi rin po ng compliance. At makakaasa po kayo na hindi ito makakaapekto sa kung ano man po ang nakabinbin na impeachment complaint dito. Ngayon, maaari po magtatanong ng iba kung aantayin pa po ba. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Yo, tuloy lang. Siyempre, naunawaan po natin yung concern ni... Naku, sino to? Sino tong tapachigsig na to? Brad, hindi kita kilala. Hindi ka namin kilala dito sa PH Update. Sino ka ba? Ikaw ba yung panibagong tataba? Mataba ka na, tataba ka pa. Congresswoman Leila De Lima, particularly dun sa question po ng judicial overreach. No? I think yan po yung particular po na concern niya. Pero kailangan din natin maglinaw na siyempre may bahagi doon po sa impeachment proceedings na pinapayagan po yung Korte Suprema, particularly sa ilalim po ng Francisco at saka Gutierrez, yung pong pag-determine on whether or not nga na ito pong one-year bar rule ay nasunod po ng Kongreso. So, ginagalang po natin yon. At again, hindi po ito pwedeng gamitin ng Senate Impeachment Court, no, na dahilan para hindi po magtuloy again doon sa kanila pong constitutional mandate to try and decide the impeachment case of Vice President
Sara Duterte. Katulad po ng binanggit niya Congressman Joel, wala akong temporary restraining order na binigay po ang Korte Suprema. So ibig sabihin, we will proceed with the Supreme Court deliberations, but again, the Senate should still proceed in the soonest time with the trial of Vice President Sara Duterte. Follow-up lang po dun. So, hindi po kayo nag-share or nag-agree dun sa concern ni Congresswoman De Lima na walang tila sumobra yung pakikialam ng Supreme Court dun sa order, mostly sa House of Representatives, in relation with the impeachment case? Well, sa akin po kasi personally, masasabi ko lamang dito ay parang ang hinihingi po kasi ng Supreme Court sa House of Representatives ay yung mga naganap. Halimbawa po, yung mga dates, kung kailan po na i-submit o yung pagkakaugma-ugma ng mga pagkakataon. Ito po ay magiging base rin, siyempre, sa kanila magiging desisyon. Kaya mahalaga po na kami po ay makapag-comply. Insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Well, again, the particular question po kasi in the Supreme Court ay Brad, hindi ko sanay sa pagmumukha mo. Sino ka ba? Ba't bigla ka lumitaw sa eksena? Sanay akong kasama niyan, yung mga yung mga nag-e-eps, nagkukups dyan sa ang tanong, ano ka na ba? Ika nga nila, desidido ka na. Hindi na magbabago ang decision mo dyan sa kabalbalan na gagawin mo na yan. Particularly under Francisco, ay nagkaroon ba ng filing? Una, that is the first requirement. And secondly, nagkaroon po ba ng referral to the House Committee on Justice? No? So, relevant po ito doon sa unang tatlo. So basically, the question for the Supreme Court is, and of course, to the House is, may referral bang nangyari o wala? So basically, kung wala, the one-year ban rule does not arise. No? So, itatabi po talaga yun. Pero, secondly, on the fourth impeachment complaint, nagkaroon ba ng filing na at least one-third ng mga miyembro po ng Kamara sa House Secretary General para magkaroon po ng direct transmittal to the Senate? Nangyari po yun noong Pebrero. 215 congressmen made it so. No? So, basically, yun yung particularly reckoning impeachment complaint for the one-year bar rule to actually arise. Last on my part na lang po. Kung kayo po, Kongs, ang tatanungin, would you want the Supreme Court to act on the petitions filed against the impeachment case of Vice President Sara Duterte even before the trial begins? Gusto niyo po ba na umaksyon na yung Korte Suprema sa petitions filed against the Vice President impeachment case even before the trial begins? Well, mas maganda para at least ma-resolve na itong issue sa one-year bar rule para at least matanggal na po sa So, ngayon, tanggap nyo na. Ngayon, ina-admit nyo na talagang meron tayong issue dyan sa one-year, one-year bar rule. Di ba? In-acknowledge nyo na meron talagang problema. So, hayaan natin ang Korte Suprema. Pagka sinabi ng Korte Suprema, nag-ruling na, naku, may linabag kayo, paano ba yan? Kailangan itigil ang impeachment. Dahil in the first place, at tayo hanggat maaari, ilalabas natin yung mga video na yan. Ipapaliwanag na natin sa bayan ng Pilipino. Isiset na natin, kukonditioning ko ng utak ng mga kababayan natin dito. Wag ko kayong magtaka kung sakaling maitigil ang impeachment na yan. Kasi meron hong linabag ang House of Representatives. Sinabi ko kasi sa rules ng impeachment, karaka-raka, pagkatanggap nila ng impeachment complaint, yung verified o Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!